Tawag, bandang maghahating gabi, nananawagan siya na kailangan proteksyonan natin si General Ramos at si Defense Secretary noon na si Juan Ponce Enrile dahil huhulihin sila ni Marcos Sr. Kaya pagka panawagan noon, 28 years old ako noon, takbo agad ako sa EDSA sa may Santulan dahil nandun ang headquarters ng ating kapulisan at nandun din ang headquarters ng ating Armed Forces of the Philippines. Ngayon po, walang pinagkaiba. Ang ating mga senador ngayon ay kinikipit at pinapailan ng iba't ibang asunto para lang mabuwag ang 13 senador. Kaya tayo na naghahanap ng pagbabago, tayo na apektado sa ginawang anomalya ng administrasyong ito, sana yung mga kasama ko noon, matanda, bata, noong 1986, sumugod sa Krame at Aguinaldo sa EDSA. Kaya lang, mukhang yung mga kasama ko noong 1986 matatanda na. Sino sa inyo ngayon ang nandun sa EDSA Power 1? Wala. Wala. Alam nyo ho, kaya binababoy tayo ng administrasyong ito dahil baliwala sa inyo ang ginagawa sa atin. Karamihan nga sa atin dito, nanonood, nandito nga kayo, pero nagkukwentuhan din kayo. Ang kinikwentuhan nyo, hindi yung nangyayari. Yung pagiging marites nyo, dinadala nyo pa rin dito. Paano tayo makakakuha ng tama? Paano tayo magigising? Nandito kayo dahil pinagbigyan nyo lang si Cap Abad. Pinagbigyan nyo lang si Cap Francia. Pinagbigyan nyo lang si Cap Balmosina. Pero, nandito nga ang katawan nyo, pero lutang ang isip nyo. Yun ang kulang sa atin ngayon. Bakit pa kayo nandito kung ganun lang din ang pananaw nyo? Pasensya po kayo ha. Pasensya po kayo. Ito bang ginagawa ko para sa pamilya ko? Kayong mga anti-crime, kayong mga taga-barangay Batasan, alam niyo yan. Kayo ba pumunta rito, taus-puso ba ito o compliance lang? Bakit lutang kayo? Yung mga ibang purok leader nandun sa restaurant kumakain. Isusumbong ko kayo kay Cap. Kayo ay representative ng barangay sa lugar nyo. Kayo ay parang kapitan sa barangay nyo. Kaya, dapat mulat kayo sa nangyayari. Yung nasasakupan nyo, hirap din dahil nilanakawan tayo. Pero mukhang okay lang din sila. Pasensya ko kayo, tatay ako, mahilig ka pumanirmon. Kasi nakakapagod. Nakakapagod. Walang sumusuporta ho sa amin dito, ambag-ambag kami. Nakita niyo yung mga riders dito na dito natutulog yan. May pamilya din po yan, mga yan. May mga anak din. Pero ilang linggo na nandito, umaasa na makakahawa sila ng bilang isang Pilipino. May mga boys tayo na.
Alam nyo, nakakalungkot po talaga dahil nasa atin na ang problema. Ninanakawan na tayo pero mukhang okay pa sa inyo. Kilala niyo ako, naging kapitan ako sa lugar niyo. Kung gaano ko kahigpit at gaano ko kaluwag at gaano pusong pamutan. Pero sana sa lahat ng tao na nandito ngayon, hindi ho ang physical ninyong katawan ang kailangan namin. Ang kailangan namin dito, isama niyo puso niyo. Isama niyo ang pagmamalasakit niyo sa nasasakupan niyo. Hindi kayo mga ordinaryong tao. Kayo ay mga purok leader. Kayo ay leader din sa inyong mga barangay. Lalo-lalo na kayo mga taga-PDP. Political leader kayo. Sana para makahawa tayo sa kapwa natin Pilipino, ipakita natin na totoo tayo na nandito ngayon. Na sumisigaw tayo, hindi lang sa poses. Sumisigaw tayo dahil ito ay para sa kapwa natin at ito ay tama at gagawin natin. Ngayon, pag wala ang diwa nyo rito, huwag na lang kayong sumama sa akin. Huwag na lang kayo. Sabihin nyo na lang kay Kap, marami akong ginagawa. Dahil hindi tayo nakakabigay ng pilit sa mga dumadaan sa kapwa natin. Pagkos, ano sabi nila, wala na may mga tao dyan eh. Wala nga narinig, nakatunga nga lang eh. Pasensya po kayo. Pasensya ho kayo. Pero yan o ang nakikita ko sa inyo ngayon. Kaya hindi tayo nagtatagumpay. Kaya patuloy tayong ginagago ng administrasyon na to dahil kulang ang taya ninyo. Kulang ang partisipasyon ninyo. Mas maka-Pilipino ang Pilipino noon kapanahunan nung mga unang panahon. Nakakalungkot, pero pasensya po kayo. Magpatugtog na nga kayo, baka sa ano-ano pa sabi ko, magpatugtog na kayo. Thank you very much, Solid Duterte. Maraming salamat po sa inyo lahat. Magandang gabi po. Ayan, maraming big thank you po sa inyo lahat. Kasama nung nag-escort ng mga ICC. Yes. Meron kasi dun sa affidavit na nagpapalit kayo ng $2 million. Dalawang maleta na po yun. Kasama ko si Paul. Papalit pa kami sa Makati. Piso to dollar. From Horizon Homes, binaba namin sa sasakyan yung dalawang maleta na large. Tapos, Medyo testing kami ma'am kasi malaking maleta yun. Pagbaba namin sa Makati, medyo kita po kami kaya medyo alert po kami doon. Then inakyat po kami namin sa taas. Then may contact po kasi sila doon na para papalit ng dollar kasi medyo malaki po yung pera. Pag wala po kayong contact, hindi po siguro kayo makakapalit ng dollar. Kaya nakita ko yung binuksan po yung maleta. Yun po yung malaking amount po yung nakita ko sa Salamat po, magandang gabi po. then narinig ko po na parang may paghandaan sila na pagbibigyan ng dollar. sino raw? Yung narinig ko ICC, yun po yung ICC. So, ang tingin mo doon, yung perang yun napunta doon sa
ICC o yung preparation for the Yes po. investigation ng ICC, Yes tama po. ba? Yes po. Okay. Anong, Ating paano mo Migaya nadugtong si Rona, maraming Julia? salamat po. Kailan siya sa Ako Solid na Duterte. dumating po yung Ay, ICC, maraming salamat po. si Magandang Mike gabi po Tiksay sa po inyo yung lahat. unang nag-assist po sa ICC na kasama nila na unang team na dumating. Yan, sa mga after Solid ng Duterte po dyan, 2024, maraming salamat po sa nag-advise si inyo Kong lahat. Saldi na ako na yung papalit doon kay Mark Watching from mag-assist sa mga Solid ICC. Duterte. So, Maraming salamat kami po po. yung nagsundo ng ICC sa Terminal 3. Then, ang direct contact po namin is si Senator Trillanes po. Codename niya ST. Si Mark po nagbigay ng codename, ng name niya na ito yung kukontakin natin. Si ST. Pagbigay ko ng contact number kay ST, yung number ko po binigay po sa investigator ng ICC. Nakita mo ba si Senator Trillanes? Yes po, nakita ko rin po. Na anong ginagawa? Nag-meeting po. Sige nga, Senador Ontiveros, sagutin mo nga, ma'am. Ikaw ang tanungin ko. Nasaan na yung 1,760 million na pinamudmud ninyo sa mga sarili ninyo bilang opisyal ng PhilHealth noong 2015? Nasaan na? Ipinapasoli na sa inyo ng COA, subalit hindi. Bakit ma'am? Quits na lang ba? Dahil senador ka na. Kontribusyon nyo ng mga miyembro ng PhilHealth, ugo, ginamit niyo pang bonus sa mga sarili nyo, mga hinayupak kayo. Bibigyan nyo ng ang lalaki na ng sweldo nyo, bibigyan nyo sarili nyo ng mga bonus allowance. Tag-1 milyon yung mga gago, mga board members. Eh, pagpa-check up, Diyos ko po, hindi mapa-check up dahil, walang benepisyong mahita sa PhilHealth. Ikaw yung